834-3245 at 834-3240. Matindi si Al-Assad, no? Talagang pinupuntahan pa ng sundalo niya yung mga protesta. Pag nakita ka nagprotesta, pupunta ka sa bahay at papatayin ka. Oo, kahit na anong panawagan ng mga international leaders, wala, dead ma si Al-Assad. Kaya, ayun Kaya meron ba tayong ginatawan doon sa Pilipinas? Paano yung ginatulong? Dahil ako parang pumunta si Secretary Del Rosario. Oo, para yung mga, kasi nga di ba parang mandatory Pero paano evacuation. papatayin yung mga yan? Paano papatayin? Lahat yan, isa-isa. Kailan patayin mo lahat yan para wala nang kilos protesta? Oo eh. Dito na magkaroon mo. Diba? Anyways, syempre mahirap din pagka yung mga kabayan natin dyan, yung ando doon ka lang, halimbawa napadaan ka lang, di ba? Unless may iwasan mo lahat yung lugar kung saan may mga protesta. Samantala sa ibang balita, nakatakda magsumite ng sagot ang prosecution team ngayong araw sa impeachment ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa Senado. Dito, sasagutin ng prosecution ang mga naunang sagot ni Corona sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Matatanda ang ipinababasura ni Corona ang reklamo dahil hindi raw nito nasunod ang requirements ng batas. Wala rin daw itong basihan at hindi patas. Inaasahan pasado 1:00 ng hapon mamaya, magsusumite ng sagot ang prosecution sa Senado. Hindi kinakailangan umatin siya sa ng impeachment trial. Sa impeachment trial. Hindi. Pwede yung mga abogado. Oo, abogado lang. Hindi siya kinakailangan umatin. So, abogado lang yung mag-explain. Pero he will have his day also. Meron, syempre. Parang Sana. dating Pangulong Erap, di ba? Sana. Eh, umaasa nga siya, makaquash siya. Oo. Papa lang sa unang magbabasura. May nag-file kasi sa Supreme Court na kung may question, di ba? Eh, sino mga magdidesisyon sa Supreme Court? Hindi sila rin, di ba? Siyempre sinasabi dyan, di ba, yung parang na technicality, yung iba daw hindi nabasa, hindi nabasa. Gano'n, Hindi, ano yun may batas na bawal na ang isang nagreklamo ay hindi niya binasa yung complaint niya. Na pinirmahan niya. Sabihin na lang niya ngayon, Pero nabasa sino niya. maamin? Inamin ng mga congressman. At inamin nga, nabigyan nga sila ng 1 million, di ba? Ayan. Na dun sa Christmas party ni Pangulong Noynoy. Doon. Yun palang medyo Pero questionable again, na. kailangan ng patunay. Kasi pa pwedeng may mga Kumbaga, meron kang nanira. witness. May umaming congressman. Tata yung witness na... Hindi, yun ang kasuhan. At doon sa 188, di ba, nag-aangalan nga yung mga ayaw pumirma dahil gusto nila mabasa muna. Ang gusto ni Speaker, pumirma ka na. Sinamahan na muna. Kaya abangan natin yan. Yan ang telenovela ng taon. Yan ang balik na ito. Yan ang balik na taon na talaga. January 16. 16. Kasi meron pang pista ng Nazareno muna. At nakita niyo naman, ready na ang Senate Choir. Namamas ko. Ganda na kanilang Patawad po. Talagang costume. Abroad tayo! Abroad. Balik na abroad naman po tayo. Niinig ng magnitude 7 ng lindol ang eastern and northeastern Japan kahapon. Wala namang naiulat na nasaktan o napinsala sa lindol na nakuna ng mga office camera ng Tokyo. Dahil sa lindol, sinuspindi ang ilang biyahe ng high-speed train sa northern Japan. Pero agad ding binalik ito sa normal. Noong nakaraang taon, tumama ang magnitude 9 na lindol sa Japan na nagdulot ng tambuhan ng tsunami kung saan naabot sa 23,000 tao ang namatay. Nakabalan ko saan napupunta si Igan. Oo nga. Samantala, sumentro naman ang New Year's message ni Pope Benedict XVI sa paghamon sa buong mundo na turuan ang bagong henerasyon ng hustisya at kapayapaan. Nanawagan ang Santo Papa na magdasal tayo para magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo at mamayani ito lalo na sa mga bansang nahaharap sa matinding kaguluhan. Sinabi niya ito sa libo-libo mga deboto na nag-abang sa Santo Papa sa St. Peter's Basilica bahagi ng pagdiriwang ng World Day of Peace. Ang kanyang mensaheng ito ipinamahagi rin sa iba't ibang world leaders at international institutions, kabilang na ang United Nations. Samantala, eto na, masayang sinalubong ang pagpasok ng 2012 sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Sydney Harbour sa Australia, nagliwanag ang kalangitan sa makulay at bagarbong fireworks display. Ayan, no? Wow! Talaga namang panahon na ng hika. Uy! Parang demolition ba? Sa Dubai yan, animo isang malaking fountain ng ang Burj Khalifa. Tinuring na tallest building sa buong mundo. Yan, no? Yan ang hindi ka natin nakita sa Dubai. Wow! Sa Dubai yan, may pera dyan. May ginto. Uy, talaga sa loob ng building, ano? London. Sa Taipei, Taiwan naman, nagtipon-tipon sa mga tao dyan sa tapat ng Taipei 101.
Ang dating tallest building sa buong mundo para subaybayan din ang fireworks display doon. Galing. At syempre, yung Times Square, ayun na, inabangan yung traditional na crystal ball drop sa kanilang New Year countdown. Yan. Saya. I want to be kissed. Oh my. I'm prepared to be kissed. Sana maisip ni Mayor Herbert, no? Kaya sa Welcome Rotonda eh. Daming tao dyan. So, Kaya dito, Quezon isang City lugar Circle. lang. Hindi, ginawa nila. Sarado dapat Ang yung countdown circle. nila Mayor Bistek sa Eastwood yata. Concert. oh, wow. Si Juliana, nagkikiss ng kanyang Ang husband. asawa niya, si Rancic. Puro sponsor yung mga nakita ko. Oy, bakit kami dito sa Pilipinas, yung mga pasabog din kami na showbiz intriga na si Lugandi. Welcome back, Lulu. Nasa countdown yun eh. Oh yes! Happy New Year pa mga kapuso. At tulad po natin, may kanya-kanyang wish din ang paborito nating kapuso stars ngayong 2012. Good health ang hiling ng tinaguri ang bad boy of the dance floor na si Mark Heras. Lalo na raw siya magpupursige sa trabaho at ilalaan ang naipon para sa pagpapagamot ng kanyang amang may karamdaman. Ang protege winner naman na si Chris Zaneri, nag-wish na sana ay malampasan ng kanyang mga kababayan sa Cagayan de Oro ang pinagdaan ng trahedyang dala ng bagyong Sendong. Hiling naman ni Kokak star Sara Labati na walang masyadong bagyong tumama sa ating bansa ngayong taon. Ang wish naman ng kapuso honk na si Alger Abrenica maging mas malapit sa Diyos, habang si Dennis Trillo naman nais nang maipatayo ang kanyang dream house. Samantala mga kapuso, ngayong tanghali nakatakdang dalhin sa Tarlac ang labi ng yumaong aktor na dating kapuso star na si Tyrone Perez. Kagabi, isang necrological mass ang idinaos para sa kanya sa Loyola Memorial Chapels sa Sucat, Parañaque City. Dinaluhan nito ng malalapit na kamag-anak at kaibigan ni Tyrone. Nagpasalamat naman ang may bahay ni Tyrone na si Liv sa patuloy na nagpapaabot po ng kanilang pakikiramay. Sa Huwebes, nakatakdang ihatid sa huling hantungan ang labi ni Tyrone sa Tarlac. Samahan niyo po akong alamin ng ulat panahon natin sa pagsalubong ng ating bagong taon, 2012 na po. Meron namamataang low pressure area ang Pag-asa, pero malayo pa ito, 1,000 kilometers east ng Southern Mindanao. Ayon naman sa Pag-asa, mukhang malayo naman itong maging bagyo. Yun po ang good news. Pero dahil dyan, magiging maulan po ang Eastern and Southern Mindanao, partikular ang Davao, Surigao, Agusan, Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Ang Metro Manila naman, magiging maganda po ang panahon. Meron din man hong hanging amihan na nakaka-apekto sa Northern Luzon, kaya posibleng magkaroon ng ulan pero mahina lamang dyan sa Cagayan at Eastern Luzon. Samantala mga kapuso, gising-gising na po kahit mga puyat. 6:21 po ng umaga sa sikat ng haring araw at lulubog naman siya mamayang 5:38. Samantala, silipin natin ang pang weather conditions sa ibang bahagi ng bansa. Happy New Year mga kapuso, at para sa Chinese astrology, papasok na po tayo sa Year of the Dragon. Ang sinasabing isa sa pinakaswerteng taon sa aming kalendaryo. Pero sa lahat po ng animals sa Chinese calendar, natatangi ang dragon lang ang hindi natin nakikita sa tunay na buhay. Kaya para salubungin ang Year of the Dragon, isang kamag-anak niya ang ating makakasama sa isang zoo. At yan po ang tinatawag na water dragon. Alam kong Komodo Dragon, di ba? Kasi ano ba yung mga dragon? correct. Ito, papakita sa atin yan ni na Monica at Arn. Ano ba itsura ng water dragon na yan? Happy New Year sa inyo! Happy New Year! Wow! Ayan na siya. Hi girls! Parang Good morning! Good morning! Good morning. Happy New Year din, girls! And guys, just sa studio, of course, ating mga kapuso, Happy New Year! Nako, 2012 na nga. At dahil nga sinasabing this year daw ay Year of the Water Dragon, marami nagsasabi na suswertehin daw yung mga pinanganak sa taon na yan. Pero, ang tanong, ano nga ba ang itsura ng water dragon? Ayan, nakikita na ninyo sa inyong mga TV screens. Yan pala ang itsura ng water dragon. Kasi contrary doon sa usually nakikita natin sa mga pictures, pag dragon talaga nakita natin yung mga malalaki na parang bumubuga ng apoy. But anyway, mga kapuso, mamaya mas kikilalanin natin kung ano nga ba ang hayop ng water dragon. Di ba, Arn? Ade, tama ka naman. At andito tayo ngayon sa Abilon Zoo para silipin ang mga water dragons. Paano nga ba sila nabubuhay at pwede ba silang alagaan sa bahay?
Yan ang ating aalamin. Correct, Arn. Pero bukod dyan, bilang nandito na rin lang tayo sa zoo, ayan, meron din tayong makakasamang mga kamag-anak daw nitong mga water dragons. Iba't ibang klaseng mga lizards po yan. At mamaya kikilalanin din natin ang mga yan. So mga kapuso, tutok lamang po para tiyak na mas maswerte ang pasok na inyong bagong taon sa pagbabalik po natin yan dito sa May Montalban, Rizal. Balik muna sa inyo, guys. Happy New Year again! Okay, mga igan, tambay lang kasama ang pinakamasayang morning barkadahan ngayong taong 2012. Wow! Yung mga pipirma ng check-in dyan, sanayin na. 2011 pa rin yun, 2012 na. Dito lamang sa Unang Hit! Magbabago na ang timpla ng saya. Ang mga simpleng hain bigyan ng special twist. Happy New Year! Ang mga recipe na mahirap gawin, tuturo padadaliin. Alam mo nang gagawin dyan? Opo! Yum, yum, yum!